Hey, hey, hey! It's 3 days before Christmas. Yes! Ito po si Alwood Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn Sibonga! Ito po ang The TT Show. Correct. Ang tayo na talaking showbiz edition na muli. Bumabati kami ng maligayang Pasko sa ating Maligayang lahat. Pasko. Happy holidays! Ayoko magpula. At ayoko mag-polka dot. Ay, with matching Happy New pearls. Year agad! Yes! At sa ating easy round, everyone is so excited nung narinig na may isang buhay na alamat na muling magbabalik Wow! Oo sa nga. Philippine show business. At ito ay walang iba kundi ang natatanging artistang sino, kaibigan Glenn? Si Miss Hilda Coronel. Yes. At ang kanyang pagbabalik na pelikula, ang mapuproduce lamang po ay isa sa pinakapaborit naming film production company, ang The Idea First. Wow. At ang pelikula nila na gagawin with Miss Hilda Coronel ay ang Sisa. Hindi po ito base sa katauhan sa Dolly Tangere, kundi isang babae na nabuhay nung panahon na wala silang karapatang magsalita at dapat lang nilang ginagawa ay manahimik at sumunod. Kaibigan Glenn, ano ang masasabi mo sa proyektong ito ng The Idea First kung saan kasama rin nila ang Quantum Films, ang Sinico, at isang Myanmar film production outfit? Ako, basta Idea First, siguradong maganda yan. Kasi lahat naman ng ginagawa ng Idea First ay talagang obra. Matatawag na obra, di ba? At laging humahakot ng parangal at nomination sa lahat ng mga award-giving bodies, di ba? Even locally at saka internationally. Yes. At sa pagpiling ito nila na makatrabaho si Miss Hilda Coronel, para po kay Direk June Lana at kay Direk Percy Intalat, ito po yung dream come true. Kasi po si Hilda Coronel, sa mga millennial at sa mga Gen Z na hindi nakikilala, hindi po siya movie queen. Hindi rin siya kinukonsider ng third force, ng Nora Honor at Wilma Santos rivalry. Ang third force po noon ay si Miss Alma Moreno. Pero isa po talaga si Miss Hilda Coronel sa talagang pambihirang aktres nung panahon na yon. Diba? Ang mga pelikula niya po talagang hindi makakalimutan ay ang Insyang, diba? Kung mangarap ka't magising, kung Yes. saan ang direksyon, it's a love story with Christopher De Leon sa direksyon ni Mike De Leon, at marami pang mga nakatanging pelikula na pinamalaan ni the late great Correct. national artist Lino Broca. Sa pagkakatanda ko, ang huling-huling pelikula niyang ginawa, maaari po ako mali rito, ay yung pelikulang siya ang asawa ni Ronaldo Valdez sa pelikula ni Bea Bea Alonzo Alonzo. at ni John Lloyd Cruz, kung saan si John Lloyd Cruz ay anak ni Ronaldo Valdez at ni Hilda Coronel, tapos si Bea ang kabet ni Ronaldo Valdez. I will never forget that confrontation scene between Bea Oo. and Hilda in that movie, kasi parang tinaray-tarayan niya si Bea Alonzo. Tapos yung liner talaga din na tumatak sa lahat ng mga bing, o Tagalog yan, para maintindihan mo. The Mistress ba yun? Parang yes, The Oo. Mistress. Actually nanalo siya yata sa Luna Awards. Best Supporting Si Actress. Miss Hilda. Oo. Oh. Parang yun yung nare-recall ko. Basta yun, yung line na yun, yung matapos siya adlihin yung character ni Bea Alonzo in that scene, lagi sila, o Tagalog yan, para maintindihan mo. Parang hindi nakakaintindi si Bea Alonzo ng English. Tinagalog, di ba? Tinagalog yung pagkataray, para maintindihan ni Bea. And ako, hats off. Hilda is like, nung heydays niya, isa sa pinakamagandang mukha. Yes. Diba? Oo. Naku, pag nakita niyo po, i-research niyo sa Google, yung mga vintage photos, Miss Hilda Coronel, at mananalig kayo kasi nasabi namin kaibigan bonggang Glenn na Hilda Coronel was one of the most beautiful during her time. Hindi lang most beautiful, isa rin sa pinakamagaling din ng mga babaeng artista natin, Yes. di ba? At Hilda po ay tapos ng pag-aaral. De La Salle University po yan, International Studies. Siya po yung actress na nagtatrabaho sa pelikula, pero at the same time, pinagpatuloy ang pag-aaral. Kaya nga po hangang-hanga ang marami niyang kasabayan sa kanya na nagawang pagsabayin ang pag-aaral at
ang pag-aartista. At si Hilda po ay isa sa babaeng talagang may colorful na buhay pag-ibig. Marami po talaga siyang mga minahal. At one of them, I think her very first partner was the late great Jade Ilagan, kung saan meron po silang anak na babae. Yung eldest nila yon, yung Mr. J. Ilagan. I'm sure hindi na rin kakilala ng mga millennial at ng mga Gen Z, pero paki-research rin po, pagkahusay-husay rin pong artista noon. At saka dahil nga December, Metro Manila Film Festival, nagkaroon na rin ng entry si Miss Hilda na nanalo pa siya. 'Di ba? Yun nga yung 1976 sa Insyang. Yes, oo. Best Actress. Sa Metro Manila Film Festival. Metro Manila Film At Festival. tandaan niyo po, At saka sa noong 2003 naman, Crying Ladies. Best Supporting Actress. Oo. At pakitandaan po, ang Insyang po ay ipinatinanghal rin sa Cannes Film Festival sa Director's Fortnight. Laban na laban talaga si Miss Hilda Coronel. And it's always nice to actually have someone who is intelligent, beautiful. Yes. Diba? At talagang I'm sure, super excited si Direct June sa collaboration nito. Kasi si Attorney Joji already made a Facebook post na dream come true for her na makatrabaho at mapag-produce ng pelikula ang nag-iisa at nakatanging si Miss Hilda Coronel. Miss Hilda, kung sakasakali pang manonood kayo ng The TT Show, baka naman gusto po niyong mag-guest dito. Kayo po ang maging first celebrity guest namin para lang po talyadang-talyada kami ni Glenn Sibonga para kahit kami dalawang kabahan. Ang taray, Miss Hilda. Diba? Kauna-unang panauhin ng The TT Show, ang nag-iisang Hilda Coronel. Hindi ba? Para mapapasubon tayo dalawa sa Inglesan doon, kaibigan. Correct. Diba? And we are really excited. And I just hope people would really love to see that film in the nearest future and that many will watch it. Yung bang, hindi lang ma-arouse ang curiosity, kundi paghandaan. At sana bonggang-bongga rin yung promo, no? Kasi she deserves that kind of attention, that kind of love and recognition. The one and only Hilda Coronel. I have a friend. His name is Wilbur Fernandez. I'm sure you know him from Star Studio before and Star Magic. Wilbur! Star Cinema rin siya diba? Miss Hilda Coronel is making a grandest comeback. I'm sure you are deliriously excited with this happening. Diba? Yun talagang isa pang feeling ko ka-level ni Miss Hilda Coronel in terms of acting. Si Gina Alahar. Diba? Sila yung mga magkakalevel, si Ami Austria. Sila yung mga mahuhusay nung panahon na yun, sina Chanda Romero. Diba? Sila yung mga magagaling nun na after Nora and Vilma and Alma, maraming mga mahuhusay na actors nung 70s and 80s na talagang tumatak. Diba? Pero sa hanay ng mga tumatak na yun, after Nora, Vilma, Alma, Hilda agad. Tapos saka pala si Gina, si Chanda, si Techi, si Daria, si Elizabeth Oropesa. Diba? We were lucky that we were young boys pa tayo noon, right? Nung may mga ganung kahuhusay. Boys pa kami noon. Imagine mo, naging boy ka. Ayaw na Santa Claus. Ayaw na Santa Claus hat mo. At ayaw na blonde hair ko. Na one time in our beautiful lives, boys kami. Ay, nako! Baka may mag-aaral sa amin ng mga LGBT, Correct. Sabi niyo pa naglalaro namin ng pagiging boys namin. Hindi po. Mahal na mahal po namin ni Glenn aming katotoan. Correct. Ang aming ka-inosentihan. Sadya po talagang kami nakatakda na maging ganito. Naging mga mahuhusay na manunulat. At maging magagandang mga manunulat. At maging magagandang mga host ng reality show. Tama. Diba? Kung halimbawa, magiging panauhin natin nga si Miss Hilda Coronel Glenn. At sa iyo matata, dahil nung araw, sa lahat po ng press ko na dinadaluhan namin, si Glenn Sibonga po. Hindi naman. Ang laging Grabe naman. first question. Hindi naman. Sa lahat po ng pulong balitaan. Hindi naman ang lagi. pulong balitaan po, ang Filipino words for press conference. Ayan ha. Dagdag kaalaman yan. Sa The City Show lang po nangyayari ang mga ganyan. Kung sakasakaling ikaw nga ang first question sa press conference ng The Idea First para kay Miss Hilda Coronel, ano ang first question mo, kaibigan Glenn? Siyempre ano yung feeling ng pagbabalik sa pag-arte, 'di ba? At saka kumbaga ano yung nami-miss niya sa showbiz, sa movie, sa TV at kasama na doon yung
sino ang nami-miss niyang katrabaho Yes. na gusto niya makatrabaho ulit, 'di Hmm. ba? Ako Or kung meron siyang bagong kilalang artista na hindi niya pa nakakatrabaho, na gusto niyang makatrabaho. Ang sabi ko lang 1 question, 5 questions ka na agad. Para isang Alam mo podium na naman yun. ako, ano? Alam mo naman ako, may follow-up lagi. At ang dami na pong question ni Glenn. Wala na po ako itatanong kay Miss Hilda Coronel. Ito po si Arlene Ignacio, the Libo That You Love. Kasama ko, ang aking kaibigan Bongga-Bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na Talakayan Showbiz Edition.